Nagsimula ang kwento sa bida nating si Kanji. Siya ay isang tanyag na professor at nagtratrabaho bilang isang pharmacologist. Ngunit sa kabila ng katanyagan, bata pa lamang siya ay namatay na ang kapatid niyang si Chiyo dahil sa tumor sa utak, at ito ang nagtulak sa kanya upang makilala sa larangan ng medisina. At ginugol niya ang buhay sa pagdevelop ng mabisang gamot para sa naging sakit ni Chiyo, ngunit dahil sa workaholic lifestyle at kakulangan sa pahinga, siya ay binawian ng buhay. Subalit nagising siya kasama ang isang cute na babaeng katulong, at pinagbawalan siya nitong bumangon sapagkat siya daw ay tinamaan ng kidlat. Dahil sa kakaibang boses at pangangatawan, litong-lito siya sa pangyayari. Kahit nahirap sa paglalakad, pinilit niyang buksan ang bintana at nakita niya ang isang bagong mundo. Napagtanto na lamang niya na siya ay namatay sa kanyang kapabayaan, at na-reincarnate sa batang lalaki na nagngangalang Pharma. Inisip ng babae na si Pharma ay naepektuhan ng memorya nito, kaya nagpakilala siya bilang si Charlotte na kanyang personal na katulong. Gayunpaman, natuklasan din ni Pharma ang huling isinulat niyang formula sa braso, at ang peklat niya sa mga braso na gawa ng kidlat, pero si Charlotte ay nagulat at sinabing ito ay isang sacred crest mula sa medicine god. Pagkatapos ay nagtour sila ni Charlotte sa kanilang mansyon, at ikinwento niya ang tungkol sa ama ni Pharma na si Bruno de Medicis na isang principal ng pharmacy school. Pati na din ang kuya niyang si Pal na nag-aaral sa isang university sa abroad, at pinaalala din ni Charlotte ang kanyang ina na si Beatrice kasama ang nakababatang kapatid din niyang si Blanche. Nabanggit din ni Charlotte na ang pamilya nila ay marunong gumamit ng divine arts. Ito ay isang magical tool na bigay ng Diyos, at si Pharma pati ang kuya nito na si Pal ay elite pagdating sa larangang ito. Ngunit pinagtaka ni Pharma na ang ganong klaseng bagay ay umiiral pala sa mundong ito, kaya sinabi ni Charlotte na kailangan niya ulit matutunan ito dahil pwede siyang palayasin, sapagkat sila ay isang maharlika at parte iyon ng kanilang kultura. Bumalik si Pharma sa kanyang kwarto, at naalala niya ang sinabi ni Charlotte na siya ay isang divine water user. Kaya naman sinubukan niyang mag-isip ng water composition, at biglang nag-ilaw ang marka sa kanyang braso at nagulat siya nang makagawa siya ng tubig. Dahil sa pagpapanik na ibuhos niya ang napakalakas na tubig sa labas, pero naroon pala si Charlotte at natuwa naman ito, sapagkat natutunan na din ni Pharma kung paano gumamit ng divine arts. Nice! Natuklasan din ni Pharma na kaya niyang gumawa ng mga elements basta't alam niya ang mga komposisyon nito, at nagagawa din niyang burahin ito kung sakali. Wow! Bigla namang dumating si Charlotte at masaya ito sa pagbalik ng kakayahan ni Pharma, ngunit sinabi niya na kailangan daw ni Pharma mag-review sapagkat siya ay madalas tinatanong ng ama niya pagdating sa medisina. Kaya nagpunta sila sa library, at napag-alaman ni Pharma na ang karamihan sa pag-aaral sa mundong ito, ay nasa makalumang panahon pa lamang. Nang dumating na ang oras ng hapunan, personal niyang nakilala ang kanyang pamilya, at naramdaman niya ang pagmamahal sa kanya ng mga ito, kaya napagtanto niya na simula ngayon ipagpapatuloy niya ang buhay ni Pharma. Pagkatapos ay hinarap niya ang seryoso niyang ama tungkol sa ilang katanungan sa medisina. Pumasa naman siya sa pagkakataong ito, at sinabi sa kanya na bukas ay makipagkita siya kay Eleanor upang makapag-practice ulit ng divine arts. Kinabukasan pinagdududahan ni Eleanor ang pagbabago sa personalidad ni Pharma, sapagkat ito ay kalmado at mahiyain ngayon. Sinabi na lamang ni Pharma na marahil ito ay dahil sa tama ng kidlat kaya nawala ang kanyang memorya, kaya naman si Eleanor ay nagpasya na magbalik tanaw sila tungkol sa divine arts. Bilang isang maharlika sila ay may mga natural na kakayahan pagdating sa divine arts, at ito ay nakadepende kung sino ang Diyos na kanilang sinasamba. Sinabi ni Eleanor na ang Diyos na kanyang sinasamba ay si Hydrotheus, habang ang kila Pharma naman ay si Panactheus, at ang mga ito ay mayroong 5 elementong taglay, na nahahati naman sa negative at positive attributes. Natanong naman ni Pharma kung ano ang non-elements. Sinabi ni Eleanor na ito ay isang magic na kayang lumikha o mag-alis ng isang bagay, at tanging Diyos o halimaw lamang ang kayang gumawa nito,
habang si Pharma ay nagulat sa kanyang nalaman. Ngayong oras na ng pagsasanay, sinabi ni Pharma na nakalimutan niya ang kanyang Divine One, kaya ipinahiram siya nito ni Eleanor. Pero dahil hindi pa alam ito ni Pharma, ipinakita sa kanya ni Eleanor ang paggamit nito at siya ay nagcast ng Water Lance. At ngayong pagkakataon na ni Pharma, sinabihan siya ni Eleanor na huwag kalimutang magsabi ng incantation para maging success ang pagcast niya ng spell. Ngunit sa pagkakataong ito, nakagawa si Pharma ng isang malakas na water spell, at hindi niya makontrol ito. Hindi makapaniwala si Eleanor kung paano nakapag-cast si Pharma ng ganon kalakas at wala man lang incantation. Kaya naman sinukat niya ang mana ni Pharma, at hindi ito kinayanan ng Divine Power Meter. Gulat na gulat si Eleanor kay Pharma, dahil taglay nito ang parehong positive at negative attributes. Napansin din niya ang sacred mark sa braso ni Pharma, at sinabi niya na hindi ito gawa ng basta kidlat lamang, at sinabihan niya si Pharma na kailangang isikreto ito kahit kanino man. Sa kanilang pagbalik, inalalayan ni Pharma si Eleanor sapagkat nasira ang salamin nito. Sinubukan ni Pharma ipakita ang pamamaraan niya, upang makakita si Eleanor ng pangsamantala. Ngunit sa pamamagitan nito aksidenteng na-activate ni Pharma ang Divine Eye, at nakita ang pilay na daliri ni Eleanor. Nang magtanong si Pharma na kung ito ba ay dahil sa Divine Arts, napagtanto ni Eleanor na si Pharma ay may kakayahan na katulad sa Diyos, at mas lalo pa siyang natakot nang makita na walang anino si Pharma, kaya naman si Eleanor ay tumakbo dahil sa takot. Kinabukasan nagtataka si Bruno sa biglaang pag-absent ni Eleanor, kaya naman inatasan niya si Pharma upang gumawa ng gamot at personal na dalhin sa kanyang guro. Pagdating ni Pharma sa bahay ni Eleanor, nagulat siya nang nakasuot ito ng baluti at tila handang lumaban sa anumang mangyayari. Kahit na natatakot si Eleanor, tinanong nito kung ano ang pakay ni Pharma sa kanya, binigay ni Pharma ang ointment na siya mismo ang gumawa para sa pilay ni Eleanor, kasama ang instruction kung paano ito gamitin. Inakala ni Eleanor na ito ay isang lason, at sinabi niya na hindi na kailangan ni Pharma ng tutor, sapagkat maliwanag na siya ang ka-reincarnate ng medicine god. Sinuyo ni Pharma ang kanyang sensei, sinabi niya na kailangan niya si Eleanor upang tulungan siyang makontrol ang Divine Arts, at binigyan niya ito ng bulaklak habang nagpasalamat sa matiyagang pagtuturo nito sa kanya. Nice! Pagkalipas ng ilang oras, nawala ang takot ni Eleanor at inisip na walang intensyong manakit ang Diyos na si Panacthies, kaya't ininom niya ang gamot na dala ni Pharma. Kinabukasan muling bumalik si Eleanor, para ipagpatuloy ang pagtuturo kay Pharma, sapagkat baka daw magkamali pa si Pharma na pasabugin ang buong lungsod, dahil wala itong kontrol sa kanyang kapangyarihan. Nagpasalamat naman si Eleanor, sapagkat naging effective ang gamot na ibinigay ni Pharma kahapon, habang natuwa naman si Pharma kaya't oras na para sila ay magsanay sa isang isla. Ginugol nila ang araw sa pagsasanay at nalaman din ni Eleanor kung saan nahihirapan si Pharma, gayunpaman kahit hindi naging madali ang lahat, hindi nila kailangang magmadali at makokontrol din ni Pharma ang paggamit ng Divine Arts. Pag-uwi ni Pharma, ginamit niya ang Eye of God upang malaman ang mga karamdaman ng kanilang mga tauhan, bawat isa sa kanila ay may iniinda kabilang na si Charlotte na may eczema. Dahil madali lang kay Pharma gumawa ng mga elements basta't alam niya ang composition nito, nakagawa siya ng glycerol na naging base substance at heparoid na active ingredients, upang makapag-produce ng gamot para kay Charlotte. Ibinigay ni Pharma ang gamot kay Charlotte bilang pasasalamat niya sa palaging pagkalinga nito sa kanya, labis na naantig si Charlotte sa kabaitan ng kanyang master. Aww. Sinabi nito na hahatiin din niya ang gamot para sa kanyang ina dahil pareho sila ng karamdaman, pero iminungkahi ni Pharma na bawat isang servants ay ginawan niya ng gamot bilang pasasalamat. Kaya't ipinamahagi nila ang mga gamot sa mga tauhan, at bawat isa sa kanila ay labis na natuwa at naantig. Sinabi ni Charlotte na malaking tulong sa kanila ito, sapagkat silang mga pangkaraniwang tao ay hindi kayang magbayad para sa ganitong medikal na atensyon.
Nalungkot at ikinadismaya ito ni Pharma. Kaya't nangako siyang pagbubutihin ang pagsasanay sapagkat nais niyang maging mahusay na pharmacist, at magbigay ng pantay na medical treatment kahit ano pa man ang estado ng tao sa buhay. Nagpasalamat naman si Charlotte at hiniling na sana ay matupad ang layunin ni Pharma balang araw. Kinabukasan nalaman ni Pharma na si Blanche ay tinamaan ng bulutong. Sinabi ni Bruno na kasama si Pharma sa pwedeng dumalaw kay Blanche, dahil may antibodies na rin si Pharma dahil nagkasakit na siya nito 4 na taon na ang nakalipas. Gayunpaman pinag-iingat nila si Pharma sa paglapit kay Blanche, dahil maari pa rin siyang tamaan ng bulutong at para maiwasan na din ang pagkalat nito, namangha naman si Pharma dahil may kaalaman na pagdating dito ang kanyang ama. Kaya gumawa si Pharma ng acyclovir at pinababa niya ang molecular weight nito, para nang sa ganun ay makuha pa rin ang tamang dosage na tama para sa timbang ni Blanche. Pagkatapos ay agad na pumunta si Pharma kay Blanche, dala ang gamot na nakalagay sa loob ng macarons, nang sa ganun ay mawala ang mapait na lasa ng gamot at magustuhan pa rin ng kanyang kapatid. Matapos maubos ni Blanche ang gamot, tinanong niya kay Pharma kung paano niya nalaman ang tungkol sa gamot dahil maski ang kanilang ama ay hindi alam ang paggawa nito. Nagdahilan na lamang si Pharma na nabasa niya ito sa bagong libro ni Bruno at siya na lamang ang gumawa. Napansin ni Blanche na mas mabait na sa kanya ngayon ang kanyang kuya, kaya nagpahayag ito ng pagmamahal at naalala ni Pharma ang kapatid niyang si Chiyu. Makalipas ang ilang araw, napapaisip si Bruno na mabilis ang paggaling ni Blanche, kaya minabuting isekreto ng magkapatid ang patungkol sa gamot na ginawa ni Pharma. Samantala gumawa si Pharma ng isang handheld microscope, sa pamamagitan nito maipapakita na niya kay Blanche kung ano ang bakterya at iba pang mga microorganism. Ngunit bigla siyang ipinatawag ng kanyang ama, at sinabing may emergency house call mula sa Reyna, at napukaw ang atensyon ni Pharma sa madalas na pag-ubo ng kanyang ama. Samantala pumunta sila sa palasyo ng Reyna, at nakipagkita kay Claude isang head physician ng Queen Elizabeth. Sinabi nito na ang baga ng Reyna ay nasa kritikal na kondisyon na. Nang sila ay humarap sa Reyna, napansin ni Pharma ang ilang pagsusuri ng kanyang ama ay hindi pa katulad sa modernong paraan, at bumabase pa rin ito sa mga galaw ng bituin. Pagkatapos ay sinabing maliit na lamang ang pag-asa ng Reyna. Gayunpaman naghanda si Bruno ng anesthesia para makatulong sa paghinga nito, ngunit alam ni Pharma na ang mga ito ay umaasa na lamang sa ritual at hindi naman ito mapapagaling ang Reyna. Kaya nagdesisyong gamitin ni Pharma ang Divine Eye, at nakita niya ang baga ng Reyna ay may tuberculosis o tinatawag nilang White Plague. Bagamat nagdadalawang isip si Pharma na makialam sa nangyayari, hanggang sa dumating ang 2 anak ng Reyna at umiiyak sa kalagayan nito. Kaya naman nagsilbing lakas ng loob ito ni Pharma, na lumapit sa Reyna at sabihing may bagong gamot siya para malabanan ang White Plague. Agad namang pinigilan siya ni Bruno at ni Claude, ngunit sinabi ng Reyna na desisyon pa rin niya ang masusunod dahil kung si Pharma na lamang ang naniniwalang may pag-asa pa, ay pahihintulutan niya itong gamutin siya. Tiniyak ni Pharma na walang makakapasok sa laboratorio, at nagsimulang mag-formulate ng 4 na uri ng mga gamot, at nang isunod na niyang gawin ang mga kombinasyon ng mga ito, biglang pumasok si Bruno at sinabing itigil ni Pharma ang kahibangan nito. Sinabi ni Bruno na walang gamot para sa White Plague, dahil pinapaasa lamang niya ang pasyente sa nangyayari. Ngunit iminungkahi ni Pharma na may lunas na sa sakit na ito, at sinabihan na din niya ang kanyang ama na uminom sapagkat si Bruno ay may sintomas na din. Nang sinubukan ni Pharma bumalik sa paggawa ng gamot, pinigilan siya ni Bruno at inakalang lason ang kanyang ginagawa, ngunit sa pangalawang pag-atake napigilan ito ni Pharma gamit ang yelo. Nagulat si Bruno sa nagawa ni Pharma, at tinanong kung sino ang kanyang kaharap ngayon, pero sa huli binasa ni Bruno ang aklat ni Pharma na puno ng mga bagong kaalaman. Dinahilan ni Pharma na nakuha niya ang kaalaman ng tamaan siya ng kidlat, habang napansin ni Bruno ang sacred crest ni Pharma at hindi makapaniwalang pinagpala ang anak niya ng medicine god.
Nakiusap si Pharma sa kanyang ama na ibigay ang gamot sa Reyna. Tumanggi si Bruno dahil nais niya na si Pharma ang magbigay nito. Sapagkat bilang isang pharmacist, handa dapat panindigan ni Pharma ang buhay ng kanyang pasyente anuman ang kahihinatnan nito. Naintindihan ito ni Pharma at inalis ang harang na yelo upang ipagpatuloy ang paggawa ng gamot, dahil sa nasaksihan na alala ni Bruno ang dating anak, at napatanong na lamang na ito pa ba ang anak niyang si Pharma. Bumalik si Pharma sa silid ng Reyna dala ang gamot. Marahil gusto ni Claude na pigilan si Pharma ngunit nagulat ito nang marinig kay Bruno, na ang level ni Pharma pagdating sa kaalamang medisina ay mas mataas na kaysa sa kanila. Bago magsimula si Pharma, pinakita muna nito ang microscope na ginawa niya kasama ang sample na nakuha sa Reyna. Nagulat ito nang makita ang bakterya na galing sa kanyang baga. Hindi makapaniwala ang Reyna sa kanyang nakita, kaya't maging kay Claude ay ipinakita rin niya ito hanggang ang mga manggagamot ay lumapit upang makita din. Ipinaliwanag ni Pharma na ang kanilang nakita ay isang uri ng bakterya. Ito ang pinagmumulan ng sakit na white plague o tuberculosis. Maaalis lang ito kung patuloy ang paggagamot ng pasyente sa loob ng 6 na buwan. Pumayag ang Reyna na inumin ang gamot, at sinabi nito na si Pharma na rin ang mangangasiwa sa paggagamot sa kanya, habang si Pharma ay tinanggap ang responsibilidad bilang isang karangalan. Kaya sinabi ni Pharma sa lahat na simula ngayon ay malalabanan na nila ang sakit na white plague, at ang gamot na ito ay hindi kailangan ng kahit anong mahika, sapagkat ang mga sangkap nito ay kayang gawin ng kahit na sino man. Sa kanilang pag-uwi na alala ni Bruno, kung paano niya sinubukang unawain ang puso ng kanyang mga pasyente, ngunit hindi ang puso ng kanyang minamahal na anak. Ngunit sa kabila ng lahat ng pagkukulang niya bilang ama, ang kilala niyang Pharma ngayon ay hindi na katulad ng dati. Sa kanilang pagdating nakatanggap si Bruno ng gamot na ginawa ni Pharma, nagpasalamat si Bruno at pinuri niya ito sapagkat mas marami na itong kaalaman kaysa sa kanya. Pero sinabi ni Pharma sa kabila ng kanyang nalalaman, ay hindi pa rin niya alam ang gagawin sa pasyenteng nasa bingit na ng kamatayan, mabuti na lamang na nandyan ang kanyang ama upang gumabay sa kanya. Kaya naman nagkamayan ang mag-ama, tanda ng pagtutulungan nila patungo sa landas ng medisina. Sa unang 3 buwan ng paggagamot ng Reyna, nabanggit ni Bruno ang patungkol sa ginawang gamot ni Pharma, dahil may isang taga-medical university ang humihingi ng pagsisiwalat patungkol dito. Tumanggi muna si Bruno na pagbigyan ang taga-universidad, sapagkat ang gamot ay galing sa himala ng Diyos at mahirap kung ipaalam agad ito sa mga tao. Pero sinabi ni Pharma na kayang gawin ito ng kahit na sino nang hindi ginagamitan ng mahika, at balang araw ay ipaalam niya ang formulation nito sa publiko. Sang-ayon naman si Bruno sa magandang hangarin ni Pharma, ngunit sinabi nito na may mga tao pa ding tutol sa mga kaalamang ibabahagi niya. At dagdag pa niya na mayroong nagsabi na sinadyang dalhin ang white plague sa palasyo, upang patayin o palitan ang Reyna. Sinabi naman ni Pharma na kung iyon ay intensyonal, mababa pa rin ang porsyentong kakalat ng mabilis ang sakit sa palasyo batay sa sitwasyon. Ngunit sa kabila ng kanilang pag-uusap, naalala ni Bruno ang isang baliw na pharmacist. Samantala nang dumating si Pharma sa palasyo, sinabi sa kanya ni Noah na may usap-usapan daw na siya ay makakatanggap ng gantimpala mula sa Reyna. Nais sanang tanggihan ni Pharma ang gantimpala, ngunit sinabi ni Noah na wag itong baliwalain sapagkat siya ang pinakamaimpluwensyang tao ngayong sa bansa, dahil siya ang nagsagip sa buhay ng Reyna. Nung una ay walang maisip si Pharma, ngunit pinayuhan siya ni Noah na subukang bumase sa kanyang mga layunin, kaya naman sinabi ni Pharma na nais niyang magtayo ng parmasya sa kabisera, na makakatulong sa lahat ng tao lalong-lalo na sa mga mahihirap. Nice! Nang magpakonsulta na ulit ang Reyna, sinabi nito na epektibo ang gamot sapagkat unti-unti na siyang nagre-recover. Ngunit sinabi ni Pharma na maaaring mabisa pa ang gamot ngayon, ngunit kung walang pag-iingat, ang sakit ay may kakayahang bumalik at baka mas malakas na ito sa susunod. Naunawaan naman ito ng Reyna, at nung mga oras na hinihintay na lamang niya ang kanyang kamatayan,
biglang dumating si Pharma at binigyan sila ng bagong pag-asa. Ngunit dahil sa sakit na tumama sa kanya pinanghihinaan pa rin ng loob ang Reyna, sapagkat ang karapatan at kahalagahan niya sa trono ay patuloy nang naglalaho. Pero sinabi ni Pharma kahit nasa mga panahong nag-aagaw buhay na siya dahil sa sakit, may mga tao pa ring higit na mas kailangan siya at patuloy na sumusuporta sa kanya. Hanggat na sila ay nandyan para sa kanya, ang karapatan niya bilang Reyna ay hindi mawawala. At bago umalis si Pharma sinabi niya sa Reyna, na ang kagaya niyang minsan na ding humarap sa kamatayan, ay binigyan ng pangalawang pagkakataon upang gamitin sa mabuti ang kanyang buhay. Pagkalipas ng 3 buwan, matagumpay na naka-recover ang Reyna at nais nito na imbitahin ang mag-ama sa gaganaping seremonya. Hindi maintindihan ni Pharma kung bakit pati siya ay naimbitahan sa isang prestihiyosong seremonya, binigay ng Reyna kay Bruno ang lupain ng Marseille upang taniman ng mga herbal plants. Nagulat naman si Pharma nang pati siya ay tinawag ng Reyna, upang itaas ang ranggo niya patungo sa official royal pharmacist, at binigyan din siya ng pahintulot na magbukas ng batika sa kabisera. Nice! Pagkalipas ng ilang araw, nagpunta ang mga magagaling na karpintero at mason upang simulan ang pagtayo ng butika. Pero sinabi ni Pharma na hindi pa siya nakakapagdesisyon ukol sa pinakahuling disenyo nito, ngunit ipinaliwanag ng mason na kung hindi nila masisimulan ang konstruksyon ay malalagot sila sa Reyna. Kaya naman dumating si Eleanor upang gabayan si Pharma sa paggawa ng butika, at sa huli ay nakaisip din si Pharma ng pinakaplano na sakto sa kanyang pinapangarap na tindahan. Nice! Habang abala na ang lahat sa paggawa, nakita siya ng mason at tinanong kung anong pangalan ng kanyang magiging butika. Hindi pa makaisip si Pharma kung ano ang magiging pangalan, dahil hindi niya inaasahan na sa ibang mundo siya makakapagpatayo ng sarili niyang parmasya. Hindi sinasadyang matawag ni Pharma na Parallel World Pharmacy ang kanyang tindahan, kaya't ito na ang napiling pangalan ng mason sa kanyang magiging parmasya. Ngunit dumating si Baron, isang gahaman sa pera at chairman ng Empire Pharmacy Guild, minaliit nito ang reputasyon ni Pharma dahil sa kanyang edad, pero binaliwala lamang ito ni Pharma. Dagdag pa ni Baron na siguradong mahal ang mga ibebenta nilang gamot, sapagkat si Pharma ay isang maharlika. Ngunit sinabi ni Pharma na magiging mura at abot kaya ng mahihirap ang mga mabibili sa kanyang tindahan. Dahil sa narinig na insulto dito si Baron, sinabi nito na walang ideya si Pharma kung gaano kamahal ang mga gamot, ngunit pinigilan siya ni Eleanor at sinabing kung balak ni Baron sirain ang tindahang ito ay siya ang makakaharap nito, kaya agad nang umalis si Baron. Nang bumalik sila upang mag-inventory ng mga gamit, nabanggit ni Pharma na hindi nila kakayaning dalawa ang magiging trabaho sa tindahan. Kaya nagpresenta si Charlotte na kunin siya, sapagkat hindi lang pagmamasahe ang kaya niyang gawin para kay Pharma, kundi marunong din siyang magbasa, magsulat at maging sa matematika. Alam niyang tatanggi si Pharma, kaya nagmakaawa si Charlotte at sinabing gusto niyang manatili palagi sa tabi nito, kaya wala nang nagawa si Pharma kundi pumayag. Nice! Sa pag-uwi ni Pharma, nadatnan niyang nag-iiyakan ang mga tao dahil biglaan daw ang pagretiro ni Cedric. Gusto pa sana niyang magtrabaho ngunit nagkaroon daw siya ng problema sa tuhod. Dahil nalaman ni Pharma na si Cedric ay matagal naging taga-finance ng kanilang mansyon, agad niyang inalok ito na kung mapagaling niya ang tuhod ni Cedric ay maaari siyang magtrabaho sa kanya. Agad naman pumunta si Pharma kay Bruno upang ipaalam ang patungkol kay Cedric. Sumang-ayon naman agad si Bruno, sapagkat si Cedric ang pinaka-pinagkakatiwalaan niya pagdating sa paghahandle ng mga pera. Pagkatapos ay inilabas din ni Bruno ang pera na ibibigay niya kay Pharma para sa gagamiting kapital, sinabi ni Pharma na hindi niya matatanggap ang ganito karaming pera. Pero sinabi ni Bruno na hayaan siyang maging mabuting ama para sa kanya, sapagkat isa ito sa pinakamagandang sandali ng buhay ni Pharma. Kaya naman nagpasalamat ang ating bida sa kanyang ama. Dumaan ng 1 buwan nang magbukas ang pharmacy ni Pharma, hindi nila inaasahan na magiging matumal ang benta.
Sinabi ni Eleanor na mas gusto ng mga pangkaraniwang tao na bumili sa mga normal na tindahan, at pagdating naman sa mga maharlika ay mas gusto ng mga ito magpa-home service, kaysa sila pa ang magpupunta sa tindahan. Inaasahan pa naman ni Pharma na ang mga mahihirap sana ang karamihang bibili sa kanyang tindahan, kaya naman napaisip na lamang si Cedric kung ano ang gagawin nila para maka-attract ng customers. Pero lingid sa kanilang kaalaman dahil nagsagawa si Charlotte ng survey, upang malaman ang saloobin ng mga mamamayan sa kanilang parmasya. Ni-report ni Charlotte na dahil sa magandang itsura ng kanilang parmasya, ang iba ay natatakot bumili o kaya naman sinasabing masyadong mahal ang kanilang mga paninda, at may mga ilan ding natatakot sapagkat hindi sila marunong magbasa. Kaya iminungkahi ni Cedric na maglagay sila ng mga listahan ng presyo at free consultation sa harap, at magandang ideya ito upang makaisip pa sila ng mga panibagong diskarte. Samantala muling bumili ang kanilang unang suki na si Mr. Jean ng Sailor's Candy. Ito ay mayaman sa vitamin C at mainam na panglaban sa sakit na scurvy. Kaya tinanong ni Pharma ito na kung madalas itong nagpupunta sa dagat, ngunit ito ay tuluyan ng umalis at nakita ni Pharma na nakikipag-usap sa dalawang tao. Pagkatapos ay biglang dumating ang mga magulang ni Pharma, at gustong bisitahin ang tindahan niya upang makita ang buong loob nito. Pinakita ni Pharma ang pinaka-main shop kung saan makikita ang kanyang mga paninda, at sumunod naman ay ang examination room na kumpleto sa pangangailangan ng magiging pasyente. Sa kabila ng kumpletong pasilidad ng tindahan ni Pharma, ipinaliwanag niya ang sitwasyon kaya iminungkahi ni Beatrice na magbenta siya ng cosmetic products, upang makahatak siya ng mga karaniwang mamimili. Pabor si Pharma sa ideyang ito sapagkat naging bahagi siya dati ng cosmetic testing products. Ngunit binalaan siya ni Bruno tungkol sa face powder, sapagkat may mga ilang kaso na maagang namamatay ang mga kababaihan dahil sa paggamit nito, na pagtanto naman ni Pharma na ang makalumang face powder ay may mga sangkap na harmful chemicals, at ito ay taliwas na sa prinsipyo ng medisina. Para hindi matutong gumamit si Beatrice ng white powder, sinabihan ito ni Bruno na maganda pa rin siya kahit na walang foundation. Ngunit isang lingkod ang humingi ng tulong mula kay Pharma. Nang puntahan nila ito, nakita ni Pharma ang isang babae na tila maputla at nang suriin niya ito, nakakita siya ng ilang hiwa sa mga braso ng babae. Natuklasan ni Pharma na ang babae ay wala talagang sakit at ito ay malapit ng maubusan ng dugo. Sinabi ng babae na ipinagawa naman niya ang pagpapadugo sa isang doktor, ngunit sinabi ni Pharma na hindi na maganda ang kanyang lagay at dapat na siyang malunasan. Nagpakilala ang babaeng maharlika bilang si Chloe, nagawa daw niya iyon dahil iniwan siya ng lalaking mahal niya, sa kadahilan ng gusto daw ng lalaking iyon ang mga babaeng mapuputi ang kutis. Binigyan ni Pharma si Chloe ng blood replenish syrup na kailangan niyang inumin ng 3 beses sa isang araw. Sinabi ni Pharma na huwag nang uulitin pa iyon sapagkat mapanganib. Dahil hindi matanggap ni Chloe ang pighati, kaya naman naawa si Pharma at pinababalik niya ito sa susunod na linggo. Makalipas ang isang linggo sinubukan ni Pharma ang whitening cream na ginawa niya para kay Chloe. Ito ay ligtas gamitin at hindi katulad ng face powder na gawa sa lead at mercury. Maya-maya ay dumating na rin si Chloe at excited na sa bagong cosmetics na gawa ni Pharma. Ipinaliwanag ni Pharma ang tamang paggamit ng mga ito para maiwasan na rin na masobrahan, at baka siya ay magmukhang bakla. Sinabi din ni Pharma na kaya niyang ma-achieve na ngayon ang kutis na inaasam niya, dahil ito na rin ay may sunblock, at nang matapos na ang konting retouch na mangha siya sa naging resulta. Nice! Sa sumunod na araw nagpa-free sample si Charlotte ng mga cosmetic products, at magandang marketing strategy ito dahil marami nang nakaalam na mas mura ang mga paninda nila. At dahil sa paglaki ng demand ng kanilang beauty products, naging problema naman nila ang mabilis na pagkaubos ng kanilang supply. Kaya naman si Chloe ay nagmungkahing magbukas sila ni Pharma ng isa pang parmasya, at ipinangako nito na siya ang baalang mag-finance para dito. Pumayag naman si Pharma sa tulong ni Cedric. Pagkalipas ng ilang linggo binuksan na ang pangalawang branch ng Parallel World Pharmacy, at ipinakilala ni Chloe ang kanilang mga tauhan. Sila ay dating mga pharmacist at espesyalista pagdating sa cosmetic field.
Nice! Samantala nag-report ulit si Charlotte sa panibago niyang survey, at halos lahat ay positibo ang mga reaksyon sapagkat mura at effective daw ang kanilang mga paninda, kaya lalo pa nilang pagbubutihan ang paglilingkod sa mga tao. Samantala bumisita si Pharma kay Reyna Elizabeth para ibigay ang cosmetic na gawa niya, natuwa naman ang Reyna sa lip gloss, at ipinaalam niya kay Pharma na pinagbawal na niya ang paggamit ng mercury at white lead sa mga beauty products. Ngunit binanggit din ng Reyna na kailangang ipaalam ni Pharma ang pamamaraan nito sa publiko, at nais din niyang taasan ng konti ang mga presyo ng produkto ni Pharma, para hindi din maghirap ang mga ibang negosyante at lubusang naintindihan naman ito ni Pharma. Pagsapit ng tag-init nagpunta ang pamilya ni Pharma sa Marcel para sa isang bakasyon, pero si Bruno ay may pagpupulong tungkol sa kalagayan ng kalakalan dito, sapagkat ilang buwan na din nang ipamana sa kanya ng Reyna ang malaking plantasyon ng lungsod na ito. Habang nakikinig si Pharma sa pagpupulong, sinabihan siya ni Bruno na magpunta sa dagat at samahan ang kanyang kapatid. Pagdating sa dagat nadatnan niya sila Blanche na gumagawa ng sandcastle, ninais ni Blanche na maligo sa dagat, ngunit nag-aalinlangan siya dahil sa bilin na rin ng kanilang ama. Pero hindi niya kinaya ang cuteness overload ng dalawa nang magmakaawa ang mga ito, at sinabihan ni Pharma na magtampisaw lamang sila sa mababaw. Samantalang si Eleanor ay ninais din maligo para samahan ang mga bata, kaya temptation overload naman ang naranasan niya sa mga oras na ito. Pero habang pinapanood si Blanche, naalala ni Pharma ang yumaong kapatid niyang si Chiyo kung saan ninais nitong lumaki na para makalangoy din sa dagat, ngunit sa kasamaang palad hindi na nagkaroon ng pagkakataon ang kanyang kapatid. Ngunit biglaan namang tinangay si Blanche ng malakas na alon ng dagat, agad na pumunta si Pharma para iligtas ang kanyang kapatid. Tinangay si Blanche ng alon pa ilalim ng tubig, at biglaang bumalik ang takot niya na sa pag-aakalang pati ba naman sa mundong ito ay mamamatay din ang kanyang kapatid. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan, nakagawa siya ng isang malaking espasyo sa dagat at namangha si Eleanor sa kakaibang nasaksihan, habang si Pharma ay pinipigilan ang tubig para tuluyan silang makapaglakad pabalik sa pampang. Nang makabalik na sila sa dalampasigan hindi pa rin maalis kay Eleanor ang nasaksihan kanina, bagamat sinabi ni Pharma na baka dahil iyon sa non-energy, ngunit paliwanag ni Eleanor na walang kahit anong divine arts ang makakagawang magbura ng ganong kalaking elemento. Pero sa kabila ng pambihirang kakayahan ni Pharma, natuwa pa rin si Eleanor dahil ang importante ay nagawang iligtas ni Pharma ang kanyang kapatid, na nagpanatag naman sa ating bida. Kinagabihan iniisip pa rin ni Pharma ang nangyari, at konting mali lamang niya ay maaari din niyang mabura si Blanche at Eleanor, dahil ang 60% ng katawan ng tao ay binubuo ng tubig. Nagponmanhin din si Pharma kay Charlotte dahil natakot niya ito, pero sinabi ni Charlotte na sobrang namangha siya sa nagawa ni Pharma, sapagkat nailigtas niya si Blanche sa ganoong sitwasyon. Pero si Charlotte pa ang humingi ng tawad dahil hindi man lang niya nagawang iligtas din si Blanche, ngunit sinabi ni Pharma na tama lamang ang ginawa niya sapagkat hindi siya marunong lumangoy. Sinabi ni Pharma na hindi siya papayag na kung pati si Charlotte ay mapapahamak, dahil halos pamilya na ang turing niya sa kanya, habang si Charlotte ay naantig at kinilig sa sinabi ni Pharma. Samantala may mga obispo ang nakatanggap ng isang balita, na may isang bata ang nakapagbura ng malaking parte ng tubig sa Marcel. Nalaman din nila na ang batang ito ay ginawa iyon nang wala man lang gamit na Divine One, at ang higit sa lahat ay wala itong anino, kaya naniniwala ang head priest na kailangang patayin ang batang iyon. Nang muling magbukas ang batika ni Pharma, dinagsa na naman ito katulad ng dati ngunit napansin nila ang dalawang lalaking nakasuot ng balabal na puti, pero umalis din agad ito nang lapitan ni Pharma. Hinala ni Eleanor na si Pharma ang pakay ng mga ito, sinabi ni Charlotte na hindi daw tumugon ang mga lalaki ng alukin niya, kaya iminungkahing ipaalam niya ito sa kanilang mga gwardya. Kinaumagahan isang kabayo ang may dala ng kariton na puno ng putik ang bumangga sa batika ni Pharma. Dahil sa nangyari galit na galit si Bruno at nag-utos na paimbestigahan ito at agad din ipaalam sa palasyo,
kaya nagmungkahi si Pharma na mabuting alamin kung sino ang nasa likod nito. Dumating si Pharma habang abala ang lahat sa paglilinis. Pinahayag ni Cedric na wala namang nasaktan sa nangyari, at gumamit siya ng purification para mawala ng konti ang baho ng putik. Iminungkahi din niya na pwede nilang palipatin muna ang mga customer nila sa isang branch ni Chloe, kung saan nandoon na rin si Charlotte at Eleanor. Dumating din si Mr. Jin dala ang kanyang mga tauhan upang tumulong, at ganun din ang ilang mga tao sa komunidad, at nagpasalamat si Pharma dahil sa pagmamahal na binibigay nila sa tindahang ito. Pero may dumating na isang babae at humihingi ng tulong kay Pharma, dahil ang kanyang ama ay nahimatay dahil sa init, kaya pinapunta na siya ni Cedric sapagkat sila na ang bahala sa paglilinis dito sa tindahan. Agad na silang nagtungo sa lokasyon ng pasyente. Napansin ni Pharma na sila ay palayo na sa kanilang bayan, ngunit nang tanungin niya ang babae bigla itong nawala. At dito na napagtanto ni Pharma na isa na pala itong ambush at pinaligiran siya ng mga priest inquisitor, at balak siya nitong imbestigahan kung siya nga ba ang batang walang anino. At dito muna nagtatapos ang ating recap. Like and share naman dyan. Maraming salamat sa palaging panonood.